Hello mga sangkay, mga kalingap. Welcome back to my channel. Ito po muling yung sangkay na sa Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs, mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout kay Tita Mina Haramilyon, Tita kong Vayots, kay Manay Ture ng San Diego, California. Sa aking mga kasamahan sa Kalingap Watchers, Kalingap Reactors, Kalingap Partners, and also sa mga grupo ng bawat love teams na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay. And syempre, ganun din po sa palaging nanonood. Sinasamahan ako sa aking mga premieres at nanonood sa aking mga uploads. Mega love shoutout sa inyong lahat. So, bago tayo dumako sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, no, gusto ko lamang pong batiin ng napakapakapakang happy birthday sa ating ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang. Sabi ni Kuya Val, 65 years old na daw siya. Sa tuwing siya ay nagbe-birthday, lagi niyang sinasabing 65 years old siya. Pero ang mukhang 40 years old. Ang puso, nasa 30 years old. Happy birthday, Kuya Val. Maraming salamat po, no, na marami kang tao na natulungan. Hindi lamang po mga beneficiaries, hindi lamang mga taong nangangailangan ng tulong finansyal, no, ang iyong natulungan, kundi mga kagaya din namin, no, na mga vloggers na tulungan niyo po na magkaroon ng mga followers, ng viewers, no. Maraming salamat, no? Thank you so much. At palagi ka nandiyan dyan at nakakaunawa sa amin. Kahit kami mga pasaway, nandiyan dyan pa rin ang pagiging ama mo, ang pagiging tunay na isang ama, no? Na hindi ka na mamalo. Hindi ka gaya ng ibang mga ama na pinaparusahan ang mga anak, pinapalo. Kami na mga anak mo, pag kami nagkakamali, wala lang, baliwala lang sa iyo. Kasi alam mo na napakalawak ng iyong pangunawa. So, mahaba na ang aking sinabi. Basta Kuya Val, happy birthday. Alam mo yan. Basta wish ko sa iyo, maraming taon pa ang dumating sa iyo para maraming mga tao ka pang matulungan. So, ngayong araw na ito mga sangkay, mga kalingap, pag-usapan natin, since na birthday ni Kuya Val, no, hindi muna tayo ngayon, magpapasaway. Wala muna tayong mga banat-banat, wala muna tayong mga pagpapasaway dito sa Kalingap. Wala muna nagpasaway na content ngayon, no. Kundi pag-usapan lamang natin, no. Kasi kagabi pinangako ko talaga sa sarili ko. Sabi ko, pa-birthday ko ito kay Kuya Val, yung hindi ako magiging pasaway, yung hindi ako magko-content ng mga rebuttals dito, no. Kagabi nag-iisip ako kung ano yung content ko. Habang nagbabrowse ako ng aking phone, no, meron akong nakita yung patungkol dito sa ipagbabawal sa mga guro ang pag-TikTok at paggawa ng content. Kasi napanood ko ito sa TV, no, na nagkaroon ng problema yung isang teacher patungkol dito sa kanyang pag-TikTok at paggagawa ng mga content. And napaisip ako, this is in general, sa lahat ng mga guro, no, na ganun ang kanilang mga profession, mga teachers, no, mapapublic or private man yan na mga eskwelahan ang kanilang pinagtuturuan, meron silang mga batas at may mga ipinagbabawal sa kanila, no. Nakausap ko kagabi ang aking friend, no, ang aking kaibigang lawyer, no, ang aking matalik na kaibigan na lawyer, and naitanong ko ito sa kanya. Meron lamang akong babasahin sa inyo para kaalaman, no, para alam natin ng mga marites. Para lumawak naman ang ating mga kaisipan, para may matutunan naman tayo. Hindi lamang puro kaguluhan,
puro bangayan dito sa Kalingap, no, kundi para ma-educate natin ang karamihan, no, may matutunan din sila patungkol dito, no. Dati sabi ng aking kaibigan na lawyer, tinanong ko, ano bang mga batas para sa mga teachers dito na nakita ko sa dito na nga na sa social media na nagko-content, nasa social media, ano bang mga batas para sa kanila? Ano ba ang mga ipinagbabawal dito para sa kanila? May sinagot siya sa akin, sabi niya, ayon sa DepEd, Order Number 46, 2006, ang mga guro ay inaasahang magpakita ng magandang asal at pag-uugali sa lahat ng oras, kapwa sa loob at labas ng paaralan. Ito ay kasama ang kanilang mga gawain sa social media. So, ibig sabihin, ang mga guro ay tinatawag nating mga ehemplo talaga ito sila, no, ng mga bata, kabataan. And hindi lamang pala ito dito sa loob ng eskwelahan, kundi sa labas, sa loob at labas ng paaralan. Kasama din dito sa labas. Hindi lamang sila doon sa loob ng eskwelahan, dapat igalang, or di kaya mayroon silang mga irerespeto, kundi dito din sa labas, no. Ang mga guro ay may obligasyon. Ito yung mga sumusunod na obligasyon ng mga guro. Ulitin ko, mapa-private or public schools sila na nagtuturo. Ang mga guro ay may mga obligasyon na. Ito yung sumusunod na mga obligasyon. Tatlo ito na obligasyon. No? Magpakita ng respeto at dignidad sa lahat ng oras. Yun yung number 1, no? Na magpakita ng respeto at dignidad sa lahat ng oras. Pangalawa, iwasan ang mga gawain na makakasira sa kanilang propesyon. Pangatlo, iwasan ang mga gawain na makakasira sa reputasyon ng paaralan o ng DepEd, no? Ito yung umano sa akin dito, yung number 2, yung iwasan ang mga gawain na makakasira sa kanilang reputasyon. Ito hindi lamang sa labas sa loob ng eskwelahan, kundi sa labas din ng eskwelahan, no. Kung ang isang guro ay lumabag sa mga patakaran na ito, maaaring sila ay maharap sa mga disciplinary action tulad ng tatlo din ito: suspension, revocation ng teaching certificate, pagkakaltas na sa sweldo. Ito ang mahirap dito. Pag na-revoke, no, yung kanyang teaching certificate, yun ang mahirap. Hindi na siya pwedeng makapagturo pa. Ang mga private teacher ay may mga sariling patakaran at code of conduct na dapat sundin. Ngunit ang mga batas at patakaran na gawaing profesional ay pareho lamang para sa mga public at private teacher. So yung mga private teachers, no, may mga sarili rin silang mga code of conduct dito. Sa kaso ng social media, ang mga guro ay dapat mag-ingat sa kanilang mga post at komento dahil ang mga ito ay maaaring makita ng mga estudyante, mga magulang at iba pang mga tao. Ito yung pinapapag-ingat yung mga guro, dahil baka yung kanilang mga komento, yung kanilang mga ginagawa dito sa social media ay may mali at makita ng mga mag-aaral, no, ng kanyang mga estudyante at ng mga magulang, no. So ikakasira niya ito. So bawal sa mga, in short, parang ipinagbabawal dito ang mga teachers talaga, no, ang mga guro na makisali dito sa mga bangayan, dito sa social media at kung ano-ano. Kasi baka magkamali sila at dito mabash sila, no. Ang kanilang dignidad, ang kanilang pinapangalagaan dito. Ang pinakamahalaga ay ang mga guro ay dapat magpakita ng kanilang magandang halimbawa sa kanilang mga estudyante at sa komunidad. So ito talaga ang pinapaano dito na yung kanilang dignidad, no. Kaya dapat ang mga teachers, ang mga guro
ay hindi talaga dito nakikisali sa mga pakikipagbangayan sa social media. At may karampatang parusa sa kanila, kagaya ng nabanggit ko kanina, na pwede silang masuspend, di ba? 3 yun na sinabi ko kanina. So, mag-ingat, no? Meron silang dito, marahil idepensa ng guro na irereklamo ang sinabing siya ay nangangatwiran sa tama at advantage pa niya na pagiging guro niya para sa mga bagay na tamang gawin. Pero dahil na ang mundo ng social media ay magulo, di ba? Totoo yan, na magulo ang mundo ng social media. Tuwing may makakaribatan siya, magagamit at madadamay ang pagiging teacher niya. Kesyo bias ka at di marunong mag-analisa ng isang problema kasi nga may kinikilingan ka. Ako'y, napaka-importante talaga ito. Kasi lahat talaga, mapupuna ka talaga dito. Lahat ng, meron kasabihan na hindi lahat na pi-please, no? So, swak na swak ito sa panlasa. Kaya para sa akin, doon pa lang na may nalalabag na siya. Kasi nasisira ang magandang imahe ng isang guro kasi pinasok niya ang ng pagpasok sa issue. So, ito yung paalala dito, no? Pinapaalalahanan na ang mga isang guro ay hindi po pwedeng makipag-rebuttal dito sa social media. Kasi hindi naman sila mga dito, hindi naman sila mga attorney, ang profession nila ay hindi to attorney, hindi lawyer, kundi mga guro sila, no? Na dapat pag-ingatan ang kanilang imahe, no? Bilang isang guro. Na kahit tama ang kanyang sasabihin or kahit mali, may masasabi at may masasabi yung mga tao. So doon pumapasok, no? Hindi doon pumapasok ang pagkundina sa kanya. Ang kanyang imahe ay nasisira kung may mga taong magkukundina sa kanya. Kaya ito'y siguro ang dahilan kung bakit bakit sila pinagbabawalan talaga na sumali dito sa social media. Malinaw na malinaw ang depensa ng guro na nangangatwiran sa tama ay isang karaniwang argumento. Ngunit hindi ito sapat na dahilan para sa mga sumusunod na kadahilanan. O meron na naman dito 4 na kadahilanan. Kahit daw nangangatwiran siya ng tama, karaniwang sa argumento, ngunit hindi ito sapat na dahilan. Kahit tama ang kanyang sinasabi. Una, ang pagiging guro ay may mga responsibilidad. Bilang isang guro, may responsibilidad na magpakita ng magandang halimbawa sa mga estudyante at sa komunidad. Ang pagiging guro ay hindi lamang tungkol sa pagtuturo ng mga akademikong paksa, kundi pati na rin sa pagtuturo ng mga moral na halagahin at pag-uugali. Number 2, ang social media ay isang pampublikong lugar. Ang mga post at komento sa social media ay pampublikong mga pahayag na maaaring makita ng mga estudyante, mga magulang, at iba pang mga tao. Ang mga guro ay dapat mag-ingat sa kanilang mga pahayag sa social media dahil ang mga ito ay maaaring makasama sa kanilang propesyon at sa reputasyon ng paaralan. Hindi lamang dito sa kanyang reputasyon, kundi pati yung reputasyon ng paaralan na kanyang pinapasukan or pinagtuturuan. Number 3, ang pagiging guro ay hindi nangangahulugan na walang pagkakamali. Ang mga guro ay tao rin at maaaring magkamali. Ang pagiging guro ay hindi nangangahulugan na sila ay may karapatan na magpahayag ng mga pahayag na makasama o makasira sa iba. Nako. Number 4, ang pagiging guro ay may mga limitasyon. Ang mga guro ay may mga limitasyon sa kanilang mga pahayag at gawain sa social media. Ang mga ito ay dapat magpakita ng respeto sa mga estudyante, mga magulang at sa iba pang mga tao at maiwasan ang mga pahayag na makasama o makasira sa iba. Ako talaga naman.
Ang pagiging guro ay isang marangal na propesyon na nangangailangan ng respeto at dignidad. Ang mga guro ay dapat magpakita ng magandang halimbawa sa kanilang mga estudyante at sa komunidad at iwasan ang mga pahayag at gawain na makakasama at makakasira sa iba. So malinaw no? Malinaw dito sa saligang batas na ito na sinasabi sa mga guro na pag-iwasan or di kaya pag-ingatan ang kanilang dignidad, no? Na hindi sila pwede dito makipagbangayan sa social media, no? Kahit sila ay nagbibigay ng pahayag na tama sila, no? Maaari sila pa rin silang mabatikos, no? Mababatikos sila dito at hindi kasalanan 'yun ng mga taong bumabatikos kasi nasa social media ito. Kaya mas marapat ang mga guro ay nananahimik, gawin ang kanilang profession bilang isang ehemplo sa loob ng eskwelahan at sa labas ng komunidad. So sana meron tayong natutunan dito, gayang sabi ko, hindi lamang tayo puro bangayan dito, kundi ito ma-educate, no, ang karamihan, no, lalo na sa mga guro, no, na nandito sa social media, na nakikisali sa mga bangayan, na nagfi-feeling attorney, no, na hindi naman yun ang kanilang profesyon. Ang kanilang profesyon ay magturo sa mga estudyante. Muli, maraming salamat mga sangkay no sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kay Sangkay Lon, subscribe na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo man kayo naroroon. Paalam ng mga sangkay, mga kalinga. Paalam.